Ang kwentong pinamagatang, Ang Pag-iwan. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Joy. 10 taon pa lang ako nung namatay si Papa. Si Bunso, 3 taon pa lang. Akala namin kaming tatlo ni Mama magsasama pa, pero isang umaga, paggising namin ni Bunso, wala na si Mama, wala na yung mga damit niya, wala na yung tsinelas niya sa pinto. Iniwan niya kami sa bahay na butas ang bubong. Walang bigas, walang ulam. Si Bunso umiiyak, hinahanap si nanay. Sabi ko, "Huwag ka iiyak, Bunso. Andito si ate. Hindi kita iiwan." 10 years old pa lang ako noon. Si Bunso 3 pa lang. Kaya maaga akong nagtrabaho, umaga aral, hapon lako ng kakanin. Si Bunso isinasama ko sa eskwela kasi walang magbabantay. Maraming gabi akong umiyak pagtulog na si Bunso. Pagod na pagod ako. Tumigil ako ng 2 taon sa pag-aaral para magkatulong sa Maynila. 13 pa lang ako, nagsinungaling ako. Sabi ko 16 na ako. Lahat ng sweldo ko pinapadala ko para kay Bunso, pero hindi ako sumuko, ate. Working student, umaga trabaho sa karinderya, gabi aral sa ALS, nakatapos ng high school, nag-TESDA ng caregiving. Fast forward, ate, 10 years after, OFW na ako. Si Bunso, second year college na. Education. May sarili na kaming munting bahay. Hindi na butas ang bubong. May bigas na palagi. At eto na, ate. Last December, nagbakasyon ako. First time kong umuwi after 3 years sa HK. Pagbaba ko ng van galing airport, dala ko maleta na puro pasalubong. Nakita ko si Bunso tumatakbo palapit sa akin. Yakapan kami, iyak kami ng iyak. Pumasok kami sa bahay. Nagkakape kami, nagkukwentuhan. Sabi ni Bunso, "Ate, ang ganda na ng bahay natin, no? Hindi na tumutulo." At habang nagkakape kami, ate, may kumatok. Mahinang katok lang. Tok tok tok. Binuksan ni Bunso yung pinto at dun namin nakita. Abangan ang final ending.